Good morning, sir. This is the report of Group 4, Unit 6, ang paglalahad. Ang paglalahad ay ang pagpapaliwanag ng isang paksa o idea ng malinaw, sapat at walang kinikilingan. Halimbawa, ang paksa ay ang global warming. Di sapat nga sugaron mo lang nga ang global warming ay ang pag-iinit ng mundo. Kailangan imugod ipaliwanag kung ano ang sanhi di ka ng epekto siton ngan kung ano ang pwedeng solusyon. So, ang sining paglalahad ay yung 5 nga pamamaraan. Una is ang pag-iisa-isa. Ang pag-iisa-isa ay ang pag-ayos ng mga bahagi sa sunod-sunod na pagkasunod-sunod sa para sa malinaw na paglalahad. Ang pamamaraan ng paglalahad. So first, bahagi. Sa bahagi nito, ang paksa ay pinagbubuhang tayo sa mga bahagi bago po namin ibigyang paliwanag. So, ang pagbabahagi ay isang paraan ng pagsusuri o pagpapaliwanag ng isang paksa. So, halimbawa, katulad ng isang puzzle, kailangan mo nang pag-aralan ng bawat litra bago mabuo ang kompletong puzzle o larawan. So, number 3, paghahambing at pagtutumbas. Ang pamaraan nito ay angkop na gamitin sa pagpapahayag kahigitan ng isang bagay sa iyo. So, ang number 3 naman, ang paghahambing at pagtutumbas ay isang paraan na pagsulat o pasalita na pagkakaiba ng dalawang bagay. Tulad ng example sa inyo, tulad ng konsepto o idea. Ginagamitan ito upang mailarawan ang kahalagahan, kahigitan ng isang bagay kumpara sa iba. So number 4, sanhi at bunga. May mga pagpapaliwanag na nangangailangan ng pagpapakilala sa pinagmulan o sanhi at bunga. So, ano ako sin-explanation sa number 4? Ang sanhi at bunga or isusulat na cause and effect. Isang paraan ng pagpapaliwanag na nagpakita ng ugnayan sa pagitan ng isang pangyayari. Ito ay ang sanhi at ang resulta nito ang bunga. Ipinapaliwanag nito kung bakit nangyayari ang isang bagay at ano ang mga kahihinatnan nito, tulad ng pagtukoy sa sanhi, pagtukoy sa bunga, pagpapakita ng ugnayan, pag-iwas sa pagkalito. So, halimbawa ng pagsusuri. Ang pagsusuri ay isang proseso ng pagsusuri o pag-aaral ng isang bagay upang malaman ang mga detalye, kahinaan at kalakasan nito. Narito ang halimbawa ng pagsusuri. Pagsusuri ng libro. Pag-aaral ng mga tema, karakter at estilo ng pagsulat ng mayakda upang manawaan ang mensahe ng libro. Halimbawa ng bubibigay, halimbawa sa agham. Ang photosynthesis ay isang proseso kung saan ang mga halaman ay gumagawa ng kanilang sariling pagkain mula sa sikat ng araw. Ang pagbibigay kahulugan na pagbibigay katuturan. Halimbawa, ang globalisasyon ay ang proseso ng pagtaas ng ugnayan at interaksyon ng mga bansa at kultura sa buong mundo. Good morning, sir. Good morning, everyone. Ako nga po pala si Angel Milambeno, BS IT Electrical Second Year. Ngayon po, ay dadako naman tayo sa 3 salik ng katuturang maanyo. Kung saan po ang unang salik ng katuturang maanyo ay ang pananalita. Ang tinutukoy dito ay ang salita mismo. Pangalawang salik po ay ang kaurian. Ang uri ng kategorya ng salita. Pangatlong salik, ang kaibhan.
ang mga katangian na nagpapakilala rito sa ibang uri. Halimbawa na lang po dito ay sa pananalita po, ang salitang ginamit natin ay ang pag-ibig. Pangalawa po, ang kaurian ng pag-ibig. Ang tinutukoy po dito ay ang damdamin at ang emosyon. Pangatlo, ang sa kaibahan ng pag-ibig. Tinutukoy naman dito ay ang isang malalim na damdamin ng pagmamahal at pagpapahalaga. Salamat po. Pasaraysay na katuturan. Ang pasaraysay ay isang uri ng paglalahad o pagpaliwanag, isang paksa o isyu. Ito ay isang paraan na pagtuturo o pagpaliwanag sa isang bagay na may layunin maunawaan ng mga mababasa o tagapakinig. Sa teksto ng isang tanong, ang pasaraysay na katuturan ay maaaring tumukoy sa isang pagpaliwanag o paglalahad o sa kahulugan o katuturan ng isang salita, konsepto o idea. Halimbawa, kung ang paksa ay tungkol sa alkani, ang pasaraysay na katuturan ay maaaring isang pagpapaliwanag sa kahulugan ng alkani tulad ng ang alkani ay isang uri ng hydrocarbon o binubuo ng mga atomong. Mga sir, tatalakayan ngayon ay isang karaniwa ng paglalahan. Una, sanaysay. Isang uri ng pagsulat na nagpapahayag ng idea, opinion o karanasan ng isang manunula. Halimbawa, isang sanaysay tungkol sa kalagahan ng edukasyon. Pangalawa, editorial. Isang uri ng pagsulat na nagpapahayag ng opinyon ng pagtugon ng isang pahayagan o magasin. Halimbawa, isang editorial tungkol sa issue